Masayang araw po mga ka-PL. May kumakalat po ngayon sa social media. Hindi lamang po mga vlogger ang nag-pick up nito mga kababayan. Kahit mga mainstream media, di umano, pinick up na ito. Katulad na lamang po itong video yung ipapanood ko po sa inyo mga kababayan. Interesting po ito. Siguradong magugustuhan po nating lahat itong mga kababayan kung totoo man itong mga kumakalat ngayon sa social media. Na di umano po, si Bongbong Marcos, handa niya na daw idagdag ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, mga kababayan, na sangkot ngayon sa maanumalyang flood control project. Dapat po natin ito pag-usapan mga kababayan para hindi po mawala itong issue sa flood control project na tila pinipilit na po nilang pagtakpan ngayon, lalong-lalo na nahinto na po ang investigasyon dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya dapat uulit-ulitin natin ito, babalik-balikan natin itong issue na ito mga kababayan para makita ng administrasyon ni Marcos at ng gobyerno na ang tao seryoso na masugpo o may maipakulong na mga malalaking isda maliban sa mga nakakulong ngayon na ayon po sa ating mga kababayan ay mga nadadawit lang. Ang ninanais talaga ng taong bayan ng makulong walang iba kundi itong si Martin Romualdez na eto na nga mga kababayan di umano ang ginagawa ngayon ni Marcos. Ilalaglag niya na ang kanyang pinsan. Kung totoo ito mga kababayan, siguradong makakapunto si Marcos sa mga tao sa publiko. May mga matutuwa sa kanya pero syempre matik na yan, makukulangan talaga ang publiko kasi isa din naman siya sa mga pinangalanan ni Saldico at ni Gutesa. O eto ho ang video mga kababayan. Panoorin po natin. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video para malaman po ng ating mga kababayan itong mga maiinit na balita po na pag-uusapan natin. Talagang mainit ito mga kababayan kasi matagal na po natin hinaganhangat dito Matagal na natin ito sinisigaw Na Marcos ano ba? Ikaw ang presidente. Ikaw ang may kapangyarihan. Nilalaro ng pinsan mo. Ang kaban ng bayan. At dawit ka dyan. Baka gusto mong ilaglag ang pinsan mo. O eto na. Ilalaglag na di umano. Mga kababayan. Sana. Etong balita na ito hindi AI pero kayo na lamang pong humusga mga kababayan. Ito na po, panoorin na po natin. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Sinabi ng scooper sa politiko na napagpasyahan ito sa gitna ng nagpapatuloy na galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. Kanino na po galing mga kababayan? Sa politiko di umano mga kababayan. Nako, yari na si Martin Romualdez. Kaya pala siguro naman hindi lang po kami nakapansin, maging kayo po, maaaring napansin po ninyo mga kababayan ang biglaang pamamayat po ni Martin Romualdez. Ibang-iba na ho itsura niya ngayon. Nung bago pa pumutok itong maanumalyang flood control project, mataba pa siya. Di po ba? Ang ganda pa ho ng kanyang balat. Hindi kulubot. Kasi ngayon kulubot na dahil sa pagpayat niya Bigla ang pagpayat Hindi kaya totoo itong kumakalat ngayon sa social media mga kababayan na ilalaglag na ni Marcos, si Martin Romualdez. Kasi hindi ka mamamayat. Hindi ka papayat nang wala kang problema maliban na lang siguro kung nagda-diet siya para sa kanyang kalusugan. Pero biglaan Biglang pagbagsak ng kanyang katawan Baka na-stress na ba? Kasi maaaring natunugan nitong si Martin Romualdez ang mga pinaplano ni Bongbong Marcos laban sa kanya. Kasama pa di umano itong mga kapraternity ni Bongbong Marcos, itong Upsilon na nabanggit. Malay natin. Baka mayroong mga kakilala din si Martin Romualdez na mga kabrad ni Marcos. Na maaaring nagsabi kay Martin Romualdez na ingat-ingat ka pre. Pinag-iinitan ka na. Ilalaglag ka na ng pinsan mo. At niluluto na nila ang ipanlalaban nila sa'yo. Kinukumpleto na lang nila ang mga dokumento para kung sakasakaling kumpleto na at handa na silang ipakita ito sa publiko, magsagawa ng investigasyon, matutuloy na ang paglaglag sa'yo. Malay natin, baka ganyan mga kababayan. Kaya si Martin Romualdez ngayon, stress na. Naburyong na yung utak nitong baluslos mga kababayan. Nag-iisip na kung anong gagawin niya. Siyempre, nangangalap din yan ng kanyang mga ebidensya na ipantatapat niya mga kababayan sa ilalabas maaari nitong si Bongbong Marcos. Di po ba? Maaari ho yan. Sa ngayon, nagkanya-kanya po sila ng pangangalap ng kanilang mga ebidensya. Unang-una, etong si Martin Romualdez, nangangalap siya na pasinungalingan itong mga maaaring ibato sa kanya ni Bongbong Marcos. At etong si Bongbong Marcos naman, isa ring stress na, isa ring depressed na, kita nyo, nagkasakit-sakit na nga. Di ba? Malay natin, mga kababayan, na siyempre nangangalap din siya para ipantatapat patotohanan niya. Kasi Martin Romualdez nga ay sangkot sa maanumalyang flood control project. Sa bagay, hindi na po bago usapin sa atin yan dahil maraming beses na nga ikinanta itong si Martin Romualdez. Hindi lang ng mga ilang politiko, kundi ng mismong mga kontraktor pa. Nga sila mismo ang nagbibigay ng mga kickback
di umano kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Di po ba? Oh, so magbabanggaan po itong dalawang magpinsan mga kababayan. Ilalaglag ni Marcos si Martin Romualdez, posibleng hindi po ilalaglag ni Marcos o ni Romualdez si Bongbong Marcos. Ang mangyayari ho nito mga kababayan, dito sa balitang na panood po ninyo, ilalaglag lang di umano ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Papayag pa si Martin na siya lang ang malaglag. Papayag ba si Martin na siya lang ang makukulong? O, siya lang ang husgahan ng hukuman, siya lang ang husgahan ng taong bayan. Hindi ho ganun yun. Kung nilaglag ka ng pinsan mo, Martin Romualdez, ilaglag mo rin siya. Maglaglagan kayong dalawa. Ganun lang kasi hindi na lingid sa kaalaman ng publiko, Martin Romualdez, na hindi sangkot si Bongbong Marcos, yung pinsan mo. Hindi naniniwala ang publiko na walang kinalaman si Bongbong Marcos sa mga nangyaring anomalya sa flood control project at sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya kung ilalaglag ka ng pinsan mo, Martin, ilaglag mo na rin. Alam namin na marami kang nalalaman. Maaari ang nalalaman ni Bongbong Marcos ay nalalaman mo rin patungkol dito sa napakalalang korupsyon na sa ating bansa. Huwag mong hahayaan na ikaw lang ang makalabuso. Hindi kita hindi kita sinusulsulan na parang mas magaling pa ako sa'yo. Dinidemonyo kita. Dinidemonyo kita na kung ilaglag ka ng pinsan mo, maglaglagan kayo, masaya yan. At yun naman talaga ang gusto mangyari ng mga taong bayan, ng publiko. Gusto talaga nilang lumabas ang katotohanan mula sa inyong mga bibig, mula sa inyong mga hawak na ebidensya kung gaano katotoo itong mga sinasabi na sangkot ka, Martin Romualdez, sangkot din si Bongbong Marcos. Sabihin na natin totoo yan kasi marami na talaga nagsasabi. Hindi nyo na kayang pagtakpan yan. At yung mga taong nagsasabi niyan na kayo ay sangkot, nasa laya. Hirap kayong pakasuhan, hirap kayong ikulong dahil mamari kasing paninira lang sa inyo. O ngayon kung talaga paninira lang, ba't di nyo kasuhan yung mga yun? Bakit hindi nyo ipakulong? Diba? So maliwanag na totoo ang mga sinasabi nila. Ngayon, makakalaboso ka, Martin Romualdez, ilalaglag ka na ng pinsan mo, hahayaan mo ba na ikaw lang ang makalaboso? Ikaw lang ilalaglag kung totoo man itong balita na ito. Sana mag-isip-isip ka, Martin. Ang laki na ng pinayat mo. Halata naming lahat. Nang bigla ang pangangayayat mo, baka bunsod yan ng inyong stress, problemang pinapasan dito sa napakalalang korupsyon na nangyari sa ating bansa na ikaw ay kasama di umano ayon sa mga kumanta na. Kasama din naman si Bongbong Marcos. Ngayon, ang gawin mo para mag-corroborate yung sinasabi nitong iilan na sangkot ang pinsan mong si Bongbong Marcos, patunayan mong totoo ang sinasabi ng mga kumanta na tulad ni Saltico at ni Gutesa. Patunayan mo para mag-corroborate yung inyong statement. Martin, antayin namin yan. Ilaglag mo na yung pinsan mo. Walang pinsan-pinsan. Pagdating sa kaligtasan, kanya-kanyang bitbit kayo ng bangko. Kanya-kanyang bitbit kayo ng kapangyarihan. Kanya-kanyang bitbit kayo ng tawag dito, ng pakikipaglaban, kung ano man yung ipinaglalaban ninyo. Patunayan nyo, kayong dalawa, both side, patunayan nyo na na sino mas magaling sa inyo sa larangan ng sumbungan, turuan at higit sa lahat lagdagan o maglaglagan na kayo. Di po ba? Antayin natin yung mga yan, mga kababayan. Antayin natin yung update tungkol sa balita niyan. Yan nakita ko lamang po, lilinawin ko lang nakita ko lamang po sa social media na palagay ko parang hindi naman ito AI palagay ko parang totoo ito. Sana ho, totoo ito. Lihitin mo 100% para mangyari na ang dapat mangyari. Inaasahan po ng ating mga kababayan. Makalaboso itong mga pinangalanan ng mga kontraktor ni Gutesa at ni Saldico. Okay, ito pa isang balita mga kababayan, isasaglit ko lang po ito sa inyo. Hindi ko na po babasahin lahat at napakahaba po nito. Kita nyo naman yung pinaka-summarize o pinakabuod lang po itong balita. Makuha lang po natin ang nilalaman ng balita, okay na yan. Kaya na natin makagawa ng isang maikling komento. Itong tungkol nga dito mga kababayan sa pagbida-bida, tila pagyayabang nitong si Busita sa Davao City pa. Busita, first time mo bang nakatungtong sa Davao City? At hindi mo alam ang karakas ng mga tao dyan. Mukhang sisiga-siga dyan. Baka mamaya hindi ka na makauwing buhay. Nako. Salamat ka. Wala dyan yung mga tropa ko. Kung nariyan. At natsempuhang ganyan ang inaasta mo sa Davao City. Ewan ko lang, baka umuwi ka ng Pilipinas tapos tiso na lang ngipin mo. Kala mo kongresista ka pa, hindi na Hindi ka na kongresista. Dati, oo. Alam ko natalo to mga kababayan. Di ba natalo to? Ito yung balita Naglabas ng pahayag si Davao Representative Pulong Duterte sa pagpunta ni Busita sa Davao City kung saan pinagalitan umano ang mga miyembro ng CPTMO. Pinagalitan niya, sigaw-sigaw daw itong Busita na ito mga kababayan, na para bagang siya ang namumuno o alkalde ng Davao City. Sino ka, Busita?
Ang lakas naman ng loob mo. Ha? Pagalitan. Itong mga taga CTTMO, ang lakas ng loob mo, sir. Narito ang buong pahayag ng kongresista. Oh, nakapagtataka talaga sa laki ng Pilipinas dito pa sa Davao na piling umeksena ni Busita. Umeeksena, nanigaw, pinagalitan yung mga traffic enforcer, mga kababayan, CTTMO. Oh, kung makasigaw ka sa mga city employees na maayos namang ginagawa ang trabaho nila, akala mo siya ang inihalal ng mga Davaoenyo para mamuno sa syudad. Kita nyo na. Uy, Busita, ano nangyari sa'yo? Hindi ka po alkalde ng Davao City. Hindi ka na nga congressman eh. Ang lakas naman ng loob mo, pagalitan yung mga traffic enforcer sa Davao City. First time mo makapunta dyan sa Davao City at di mo alam ang mga tinatawag na city ordinance ng Davao City. First time mo siguro, no? Kami mga taga Davao kasi, alam na namin ang city ordinance dyan. Kaya kami sumusunod sa mga traffic enforcer na yan, ang mga pinagsisigawan mo. Kabastusan yung ginagawa mo, sir. Kung meron ka pong concern, ganito ha, Busita ha. Hindi ako kongresista. Ako isang ultimong vlogger lang, Busita. Kung may concern ka sa Davao City, kung may nakita ka, kapalagay mong mali, kahit na gumagawa ng tama ang mga traffic enforcer at ang alkalde ng Davao, dumulog ka mismo sa opisina ng alkalde. Hindi yung parang binabypass mo ang mga namumuno dyan sa Davao City at gumawa ka ng eksena, magsisisigaw ka sa kalye, pagalitan mo ang mga government employee ng Davao City. Kung may concern ka, kung may problema ka, kung meron kang hindi nagugustuhan sa city ordinance ng Davao, dumiretso ka kay Basti. Open naman eh. Ang opisina ni Basti eh. Doon mo sabihin yung concern mo. At siya ang magpapatupad nito. Hindi yung ikaw. Hindi ka alkalde. Ang kapal naman ng mukha mo, sir. Ha? Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan maghimasukan. Ang problema sa Davao City, kung meron ka mang nakikita, kung meron lang ha. Kasi kami mga taga Davao, wala kami nakikita problema eh. Ngayon kung may nakita kang problema, wala ka pa rin karapatan. Dumulog ka sa tanggapan ng alkalde, doon ka magreklamo. At ang alkalde na mismo ng Davao City ang gagawa niyan, hindi ikaw. Nagpabida ka lang yan eh. Tatakbo ka ulit sa 2028, ha? Tatakbo ka, hindi ka mananalo. Sa ganyang asta mo, eto ha, iniingay na ngayon ng mga vlogger, ng mga DDS. Sinasabi na ngayon ng karakas mo, hindi ka mananalo. Nanalo ka lang eh, tsumamba ka lang eh. Dahil nagamit mo itong mga rider eh. Ganyan ka na kumasta, napakayabang mo na. Eh kung yung mismong vice presidente nga, nagkapatid, ang alkalde ng Davao City, yung kongresista na si Pulong Duterte, kapatid ni Mayor Basti Duterte, hindi nga umaastang siga, hindi nga naninigaw ng mga government employee, hindi nga gumagawa ng eksena, na samantalang may karapatan sila, mga Duterte sila, unang-una ginagalang sila ng mga Davaoenyo. Kapag ang Duterte nagsalita, nagpatupad ng batas, sinusunod dyan ng mga Davao kasi alam ng Davao, ng mga taga Davao, na mabuti ang magiging kahihinatnan. Hindi nga umaasta ng ganyan si Pulong eh. Si Sara Duterte, sila Omar, lahat ng mga kongresista ng mga Duterte, hindi nga umaasta ng ganyan. Kapatid ka layo naman sa mukha. Hindi naman siguro kayo mag-anak ni Baste. Ang layo sa mukha. Hindi ka naman mistiso. Mistiso mga Duterte, ikaw hindi ka naman mistiso. Ha? Wag na nga lang. Baba mo yan, kung ano pa masabi ko eh. Napakaangas mo, sir. Diyos ko naman. Huwag kang umangas-angas sa Davao City. Ulitin mo pa yan, isang beses pa. Makakatikim ka sa mga taga Davao. Babatuhin ka ng balat ng durian, napakasakit pa man din. Buti sana kung balat lang. O baka may laman. Yung kaya lang na maiba itong maliit lang. O, sakit niyan, sir. Subukan mo. Tumasta. Pagalitan mo yung mga nagbebenta dyan ng buko, mga nagbebenta ng durian. Subukan mo pagalitan yung mga yan. Habulin ka ng taga dyan. Ako po, maraming beses na akong nakasaksi na itong nagbebenta ng buko, napakaangas ng kanyang customer, pobre na nga, sinisigaw-sigawan, minumura pa, pinagtatapon pa yung kanyang mga buko sa kalsada. Ang ginawa, hinabol ng taga. Takbo yung mayaman eh. Subukan mong umasta ng ganyan sa Davao City, Busita. Wag yung mga CCTMO, CTTMO, wag yan. Doon ka sa mga bangketa, yung mga nagbebenta sa bangketa. Makatikim ka ng habol ng taga. Masabi mo, mga warrior pala itong mga Davaoenyo. Ulitin mo pa isang beses yan. Makakatikim ka talaga. Huwag kang aangas. Hindi mo naman lugar yan. Huwag ka mag-angas sa lugar mo. Sa lugar mo, hindi ka talaga angas eh. Tapos sa Davao, pumapapil ka. Para ano? Kunwari, sisikat ka. Tangina, hindi ka sisikat. Ha? Pinagtatawanan ka na ngayon. Kinakatsawan ka na ngayon. Nakuha mo, sir? Okay, wag mo nang uulitin yan. Dahil pag inulit, salamat ka, nagbigyan ko sa'yo ng babala. Ako taga Davao ako eh. Wag mo nang uulitin yan. Makinig ka sa akin. Makinig ka. Kabisado ko, taga Davao ako. Every month umuwi ako doon. Makinig ka sa mga Davaoenyo. Huwag kang aangas. Dahil pag inulit mo pa yan, may kalalagyan ka talaga.
Okay? Hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.